bagong utos ni Kristo. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa 7th linggo sa karaniwang panahon. Nakinig po ba ng mabuti? Nakinig ba talaga o nagbingi-bingihan tayo? Kasi ngayon talagang binibigay sa atin ni Jesus sa linggong ito ang mga hamon. Hindi lang basta hamon, kundi kung ano ang dapat nating ginagawa. Ginagawa saan o ginagawa kanino? Kaya nga sabi dito, no, sa unang bahagi ay, "Sinasabi ko sa inyo, mga
nakikinig. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig kang mabuti. Kadalasan naman, napakinggan naman natin, pero sadyang pinili natin na magbingi-bingihan. Kasi para sa atin, ang hirap naman yan. Ang hirap naman makinig niyan. Gaya niyan, may tambol sa labas. Paano natin mapapakinggan yan? Kaya maraming distractions. At gagawa talaga ang demonyo ng paraan para hindi mo mapakinggan o kaya naman ma-justify mo yung hindi mo pakikinig. Kasi kapag napakinggan mo, bahagi niyan yung pagtugon, yung gagawin mo. Kaya lang, ang hirap. Tingnan niyo sa unang pagbasa, sa kwento ni David at ni Saul. Si Saul yung hari. Si David yung pinili ng Diyos na susunod dapat kay Saul sa tamang panahon. Pero dahil napuno si Saul, unti-unti kasi, napuno si Saul dahil una, na-insecure na siya kay David. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung punong-puno ng insecurities yan. Yung insecurities na ay may mas maganda na, may mas sexy na, may mas mayaman na, may mas lahat. Ang tingin sa sarili parang bumababa dahil mayroong mas lumilitaw. Kaya para sa kanya, nagiging threat si David sa kanya. Kaya yung mula doon sa pagiging insecure, pagiging naiinggit na siya, yung pride niya o yung ego niya, talagang matindi yung kanyang nararanasan. Lalo pa, marami ang humahanga na kay David. Kasi mas marami siyang napapatay sa mga digmaan, magkasama. Kaya yung pangalan, kapag naririnig niya na yung, mabuhay si David, magaling si David, nagpapantig ang tenga ni Saul. Kaya, anong ginawa ni Saul? Ipinahunting niya si David para patayin. At sumama rin si Saul sa paghahanap kay David para patayin si David. Diyan mo yan. Kung halimbawa, kayo po si David, anong gagawin niyo kay Saul? Uy. Ano kayang gagawin niyo? Ngayon nga lang, may mag-post lang sa comment o ng comment sa post mo. Halos, sana mamatay na siya. Ganun na nagiging reaksyon natin. At ano nga rin ang gagawin mo kung sakaling makaharap mo ang taong nagpapahirap sa iyo? Ano ang gagawin mo kapag nagkaroon ka ng pagkakataon na gantihan ang taong nangaaway sa iyo o kaya naman kung ano-anong ginagawang pagpapahirap sa iyo? Ano ang gagawin mo? Isip. Ang ginawa ni David, andun na. Sabi sa unang pagbasa, di ba? Pwede niya nang sibatin, patayin si Saul. Pero ang sabi niya, wag. Hinirang yan ng Diyos. Ibig sabihin, ipinaubaya ni David sa Diyos ang paghatol kay Saul. At sinikap ni David na hindi siya maging katulad ni Saul. Iba siya kay Saul. Magkaiba sila. Kung galit si Saul sa kanya, hindi ibig sabihin magiging ang buhay ni David ay punong-puno rin ng galit at paghihiganti. At mahirap po yun. Mahirap mabuhay sa araw-araw na naghihintay ka ng isang araw, makaganti ka sa mga taong naging dahilan ng paghihirap mo. Hirap ba? Kasi sabi dito, no? O makinig baka magbingi-bingihan kayo, ha? Ano ang dapat gawin sa mga umaaway sa iyo? Taas nga ang kamay ng mga may nangaaway. So ibig sabihin, kayo ang mga nangaaway.
Di ba? Ganun lang naman yan. Either ikaw ang inaaway o ikaw ang nangaaway. Ngayon, ang daming awayan sa social media. Sa politika, ang daming nag-aaway. Dating magkakampi, dating nagbibidahan, ay siya, magaling. Ngayon, ay, magnanakaw yan, kurap yan. Batuhan ng batuhan. Yung alam mo, yung hindi kinukonsider, anong nagiging dulot nito sa mga bata? Ano yung morality na nangyayari ngayon? Okay lang kapag inapi ka, gumanti ka. Kailangan mong gumanti. Kaya nga ngayon, no, sa mga napapanood natin, mga kabataan, nagsasaksakan, nagsusuntukan na lang. Kasi hindi pwede maagrabyado. Kailangan gumanti. Kailangan makaganti. Sabi ni Jesus, ibalik natin. Huwag mong gawan ng masama ang mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Ang kailangan, ipagdasal sila. Ipanalangin sila. Kasi gaya nga na nabanggit ko, yung mga taong nagagalit sa iyo, na minsan hindi mo alam kung anong dahilan, naiinggit lang naman yan sa iyo. Yung pinanggagalingan nila na para bang kawawa ang taong ito kasi hindi naman talaga siya nagiging masaya sa ginagawa niya. Pinahihirapan lang niya ang sarili niya. Pero ikaw na inaaway o pinahihirapan, huwag mong hayaang mahulog ka sa patibong na makulong ka sa sama ng loob. Magkakatumor ka sa utak niyan. Magkakakanser ka sa kakaisip kung paano ka magpapahirap o kaya naman kung paano ka gaganti sa nagpapahirap sa iyo. Ikasasakit mo yan. Palayain mo ang iyong sarili. Alam ko po, mahirap, no? Tama ba? Ibigin ang kaaway, ipanalangin ang umuusig, sinampal ka na sa kabila, ibigay mo pa yung kabila. Ang hirap, no? Nakakapigil. Ako, nanggigigil ako. Di ba ganun ang pakiramdam natin? Di ba, no? Lord, isa lang, Lord, pa isa lang. Ganun ang nagiging reaksyon natin, eh, no? Alam naman ng Diyos, nahihirapan tayo sa part natin. Alam niya yan. Pero ang mga halaga ay yung nagsusumikap tayo na hindi maging katulad nila. Kasi sabi nga, anong pinagkaiba mo sa makasalanan at sa hindi? Kung yung ginagawa ng makasalanan, ginagawa mo rin, tapos paglinggo, Ama namin, sumasalangit ka, simba tayo. Anong pinagkaiba natin? Wala. So yung hamon, tayo na nagsisimba, tayo na nakakapakinig ng salita ng Diyos, sikapin natin na ito ang ating maging pagtugon, maging pag-uugali. Kasi, nai-insecure lang ang mga yan sa'yo. Kahit minsan, hindi minsan, pero kahit sa simbahan, itong mga naglilingkod dito, nahihirapan din yan. Mga nag-aaway-away ang mga yan. Sa posisyon nga lang sa simbahan, dahil lang hindi naging coordinator, parang mortal na magkaaway na. Ganyan, sa simbahan din. So, hindi nakakaligtas. Ganyan kumilos ang demonyo eh. Yung minsan, wala naman. Hindi nga kayo magkakilala, hindi nga kayo magka-close. Pero, bakit parang mortal na magkaaway kayo ni hindi kayo makangiti sa isa't isa? Diba? Nararanasan niyo ba yun? Diba yung, anong problema? Bakit? Kasi, baka agawan ako ng posisyon. Baka agawan ako ng oras sa pagsiserve. Baka, kaya tuloy, kanya-kanya minsan sa simbahan, kanya-kanyang prosesyon, kanya-kanyang imahin, kanya-kanya. Di ba? Ito ang sasabi ni Jesus. Kaya nga, kailangan natin matutong makinig kay Jesus. Sabi sa ikalawang pagbasa,
Si Jesus ang dapat nating tularan. Sana, hilingin natin sa Diyos. Mahirap. Alam ko, mahirap. Pero hindi imposibleng magawa natin. Kasi pag nagkaroon ng pagkakataon, makaharap mo ang nagpahirap sa iyo. Pag nagkaroon ng pagkakataon, makaharap mo ang nang-scam sa iyo, ang nanghiram sa iyo, na hindi ka pa binabayaran. Sana pag nakaharap mo, sabihin mo na, okay na yun. Tingnan mo kung ano yung mararamdaman mong ginhawa, yung hindi mo ma-explain, pero yung dinala-dala mo ng napakahabang taon at inihintay mo na makita ko lang yan, sisingilin ko talaga yan. Pero pag nakita mo yan at sinabi mo, okay na yun. Kahit naman hindi ka nagbayad ng ilang taon, kahit naman ninakaw mo, itinakbo mo, buhay pa naman ako hanggang ngayon. Sana magawa natin yan pagdating ng araw na makaharap natin ang mga taong yan. Kaya yan. May grasya ang Diyos, nagawa yan ni Jesus, magagawa din natin yan. Amen?